mga kababayan ko, sinabihan ni DPWH Secretary Vince Dizon na makapal ang muka ng mga Diskaya. O nitong ni Kerly Diskaya. Opo mga kababayan ko, sinabihan ni Vince Dizon na makapal ang muka nito ni Diskaya. Abay, bakit nga ba kumapal ang mukha nito ni Diskaya? Sa ano nga bang kadahilanan? Ano nga bang reason kung bakit sinabi nito ni Secretary Vince na makapal ang mukha ng mga Diskaya? Matapos mga kababayan ko magsalita ni Curly Diskaya na tila po ba mga kababayan na sila daw ho ang nanakawan. Sila daw ho ang nanakawan. Wow! It's great. Nanakawan ang mga Diskaya. Nanakawan ang mga Diskaya, mga kababayan. Naku. Naniniwala ba kayo doon, mga kababayan ko? Is that a joke? Sounds like stupid, mga kababayan ko. If they're saying ng mga Diskaya, nanakawan, mga kababayan. I thought they are the thief, mga kababayan ko. Diba? Yung kapal ng mukha. Kaya talaga mapapasabi ka talaga na makapal ang mukha nitong mga nito ni Curly Diskaya. Ikaw na nga tong umamin na nagnanakaw. Ikaw na nga tong nagtuturo na may magnanakaw. Ikaw pa tong nanakawan. Wow! Lufet! What a shame on you! No, mga kababayan ko, kaya medyo magugulat ho kayo dahil dito pa lamang sa pag-uusapan ho natin, wag hong iinit ang ulo. Kailangan ho nating kumalma dito. Oo, tama ho kayo ng inyong naririnig. Kailangan ho nating kumalma, mga kababayan ko. Wag mainit ang ulo. Abay, syempre mga kababayan. Kaya pag-usapan na natin yan. At dapat ng pag-usapan ng mga dapat pag-usapan. Oh, grabe, masyadong putik ang Diskaya, ha? Kaya naman mga kababayan ko, eto ang mainit na balita, mga kababayan ko. Diskaya sinabihan na makapal ang muka ayon kay Secretary Vince Dizon. Eto, panoorin natin to. Tinawag ni DPWH Secretary Vince Dizon na makapal ang mukha ng kontraktor na si Curly Diskaya. Kasunod ng pahayag ni Diskaya na pakiramdam daw niya, siya ang ninanakawan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Ang mga Diskaya na pala nanakawan ngayon, hindi pala ang taong bayan. Hayop na yan, oh. Ang galing. Please explain this to me like I was in grade Na para bang ninakawan. Ganyan daw ang pakiramdam ng contractor na si Curly Diskaya nang sabihan siyang ibalik muna ang pera ng gobyerno para raw isailalim siya sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Ano to? Mga kababayan ko, the issue is, hindi makapasok ang mga Diskaya sa WPP, sa Witness Protection Program. Ang inihirit ngayon, mga kababayan, ang tinatanong ng Department of Justice is, bago kayo makapasok dito, are you willing? The word is, are you willing? O kusang loob mo ba ibabalik ang mga ninakaw mo? That's the point, mga kababayan ko. Kusang loob ba to, Curly, na gusto mo bang magbalik ng mga ninakaw mo? Ano yun? Nagnakaw ka? Tapos hindi mo ibabalik? Pasok ka sa Witness Protection Program, magtuturo ka ng ganyan? Pwede ba yun? Di ba, Smokey? Yung lalaki sa likod, gusto siyang batukan. Oo nga, nakita ko yun. Mga kababayan. Mga kapatid, tama ba yun? Mga kababayan ko, syempre, gusto mo pumasok sa WPP, common sense. No, tanungin ko ulit si Senator Marcoleta, common sense. Ikaw na pinoprotektahan mo tong mga Diskaya na ayaw mong pagbalikin ang pera ng taong bayan, anong tawag sa'yo? Sige, ikaw nang inakawan, tapos gagawin pang state witness. Tanggalan mo ng ganyan, mga kababayan ko. Ay, lintik. No, wala nang balikan ng pera, magnakaw ka na lang. 'Di ba? Bukod sa madadami, tutularan tong mga to, dapat magsauli ka ng pera ng taong bayan. Pera namin yan, hindi mo pera yan, huy.
Baliktad na ngayon. Yung ninagnakaw, sabi nga ni Kern, yung nagnakaw, ibabalik mo yung ninakaw, tapos ninakawan pa yung ninakawan. Mga kababayan. Ayan o. Oh. Alam nyo ha? Justice. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, Parang kayo ang nanakawan o kayo na ang nagnakaw? Kasi ang amin mo, ang inamin mo sa Senado during the first hearing, mga kababayan ko, is na binavride ninyo para makuha ninyo yung proyekto. At nagtanim kayo ng 9 na kumpanya upang makuha nyo lahat ng proyekto. So ano tawag doon, mga kababayan ko? Tapos, ang dami nyong ghost project. Ang dami nyong involved na joint venture na may ghost project. Anong tawag mo doon? Di ba pag nanakaw? Di ba panggagarapal sa tao? Di ba ang tawag doon is thief? Ano tawag? Ngayon, papasok kayo sa poprotektahan kayo ng gobyerno kahit na kayo nagnakaw? Ganun ba ang gusto mo? Curly Diskaya? Kaya kasi nasabihan ni Secretary Dizon ang kapal ng mukha mo eh. Kumakapal lalo eh. Di ba? Ulitin ko, yung asawa mo nasa Cebu. Nagtatrial. May kaso. Bakit? May kasong ano? Mga kababayan ko. Di ba? Pag nanakaw. Di ba? Dahil sa ghost project. Ano yung ghost project? Biyahin ni ko. Ikwento mo na naman sa mga DDS na tanga yan. Baka kampihan na naman tong mga Secretary Diskaya. No? Kwento mo yan. Anong ginawa? Ano yung ghost project? Kumuha ng pera sa gobyerno, pero walang naitayong proyekto. Diniklarang tapos, kinura pang pera sa makatuwid. Mga kababayan ko. Yun. Oh, hinahamon ko mga DDS. Sige, batikusin nyo ngayon si Marcoleta. Sige, banatan nyo ngayon. Upakan nyo. Oh, ganito ginagawa, naniniwala kayo? Oh, hinahamon ko lahat ng mga DDS dyan. Kung kayo talaga ay transparency. Sige nga, banatan nyo nga ito ngayon, ayaw magbalik ng pera. Hinahamon ko yung sekta na nagsabi, mga kababayan ko, na accountability, transparency, and accountability na nagrally sa Luneta. Sige, ito. Sabihan nyo nga. Ngayon. This is the right time. Mga kababayan, para mag-rally kayo. Ito may sense. Ang sinasabi. Alam mo yan yung sense ang sinasabi nito? Yung sila ninakawan na sila nagnakaw. Mga kababayan ko, biyahin ko, lakas mo naman maghusga. Hindi pa nga napapatunayan sa korte. Anong tawag mo sa asawa na nagtatrial? May ebidensya, may probable cause. Ba't hinuli? May ebidensya, may probable cause. Mga kababayan ko. Bakit? Mga kababayan ko, dahil involved sila sa flood control. Example of Revilla. Dadamputin ba yan? Susuko ba yan si Revilla, mga kababayan ko? Kung sinasabi ng korte na walang probable cause? Magta-trial? Ibig sabihin, merong nakita na dahilan upang arestuhin ang Revilla at upang arestuhin dapat ito. Ba't pigil magsalita si Curly Diskaya ngayon, mga kababayan? Bakit nakasiper ang bibig? Mga kababayan ko. Matapang eh. May pinangahawakan to. Mamaya malalaman nyo. Mga kababayan ko. Di tuto kayo dito. May malalaman kayo sa channel ko. Natiyak na ikagugulat ninyo. Ang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya? Parang ganun. Yung nakaw ba? Yung nakaw ba? Yung nagnakaw ka? At least aminado ka, di ba? Si Senator Risa Hontiveros tila napabalikwa sa upuan nang marinig ang sinabi niya ni Curly. Di ba? Parang kanina, lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Diskaya na parang sila pa yung nanakawan. Kaya nga nagtataka rin nga ho ko, Senator Risa Hontiveros eh. Kasi hindi ko ho makuha yung sinabi ni Diskaya na sila ho yung nagnakaw pero ayaw ho magbalik ng pera. Ang ginigiit ho ng senador na abogado nila, mga kababayan ko, wala pa naman eh. Qualified daw ang mga Diskaya. They are the state witness. Oh yes, they are the state. Pwede silang mag-apply ng state witness o WPP sa DOJ. Pero mga kababayan ko, bago ka makapag-apply bilang state witness niyan at magkaroon ka ng WPP o Witness Protection Program, mga kababayan ko, magsauli ka ng pera. Mga kababayan. 'Di ba? Magsauli ka ng pera.
Kasi ang inahabol nyo dito, yung mapababa ang sentensya ng mga diskaya hanggang sa maging bailable. Diba? Kasi according sa batas mga kababayan ko, pag ikaw ay state witness, pasok ka, bababa ang sentensya mo. Oo, bababa ang ikakaso sa'yo kasi nagsaoli ka. Parang sumuko ka lang mga kababayan ko. You know what's the reason kung bakit sumuko si Revilla? Mga kababayan ko, iniwasan niya na damputin siya. Ginawa niya, siya ang sumuko para mas mapababa niya yung sentensya sa kanya. Kung nagkataon mga kababayan, bababa yung ikakaso sa kanya. That's true, mga kababayan ko. Tuloy! Pati si DPWH Secretary Sabi ni Secretary Vince Dizon, o tignan nyo. Eto sabi ni Secretary, di sa akin galing to Sabi ni Secretary Vince Dizon, Vince Dizon na bad trip. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya, no? totoo yun! Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob niyang magsabi, sila pa ang ninakawan. Siguro, humarap na lang sila doon sa mga kaso nila. Yung asawa niya, nakakulong na. Di ba? Pinagang nila yung mga kaso, tapos ibalik na lang yung pera ng mga kababayan natin. Correct! Yan ang tama, mga kababayan, mga kapatid. Kasi mga kababayan ko, kailangan maibalik ang pera ng taong bayan. Maibsan man lang yung hinanakit ng mga Pilipino. Maibsan man lang yung giit, yung gigil ng mga Pilipino. Maibsan lamang mga kababayan ko. 'Di ba? Kasi bakit galit na galit ang taong bayan Galit na galit ang taong bayan. Bakit sila nakakapagnakaw? Paano nagawa ng mga tuyon? Paano tayo naloko nito? Simula nung nawala yung pork barrel scam, ang pumalit, mga kababayan ko, yung DPWH Ghost Project scam. Mga kababayan. So ngayon, eto na. Gumugulong na. Umaratsyada na. Yung mga scamming na ginagawa nila. Ang ending, mga kababayan ko, eto. Ayaw pang magsauli ng pera at gusto pang mag-apply ng witness protection program na babayaran ng gobyerno. Abay, ang tindi mo naman. Ang kapal talaga ng mukha talaga. Paldo ka na nga Diskaya Paldo ka na. So, sobrang paldo mo na, abay, ang tindi ng pagmumukha mo. Gusto mo pang bayaran ng gobyerno. Alam mo ba yung witness protection program? Proteksyonan ka ng gobyerno. Babayaran ng gobyerno yung mga magiging security mo. No? Biruin mo na kapag nakaw ka na sa gobyerno, putya, panglalapastangan na to, kaliwat kanan, sampal to sa mga Pilipino. Combo pa, mga kababayan. Kombong-kombo ang Pilipino. Durog na durog ang Pilipino. Biruin mo, state witness ka, nagdakaw ka na, kaya mo magbalik ng pera ng Pilipino, putya ka. Tapos babayaran pa namin ang tax at buwis namin yung mga magbabantay na security mo. Aba, parang sinakal mo kami. Alam mo, tama yung sinabi ni President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, hindi dapat bigyan ng mga diskaya ng witness protection program. Yan ang binabargain nila, mga kababayan ko. Yan ang binabargain ng mga yan. Kaya po si Senator Marcoleta, kinukulit to si Prosecutor Fiji, mga kababayan ko. Mga kababayan, kaya pinukulit po ng kinukulit, binabara sa Senadong ganun, para makita ni Curly Discaya, uy, pinagtatanggol kami ni Marcoleta. Binibigyan kami ng ganito. Di ba? Mga kababayan ko, napapansin nyo ba yun? Mga kapatid? See? Nakita nyo? Ganun nila protektahan yan. Yan ang poon nila. Mamaya may malalaman kayo sa akin. Importanteng malaman nyo to. Mga kababayan ko. Kung bakit pinoprotektahan yan si Curly Discaya ng mga DDS. Sige, magkalabasan na tayo. Handa na kami. Makikipagbakbakan na kami dito. All out war na to, mga kababayan. Malalaman nyo dito kung bakit pinoprotektahan yung mga DDS, yung si Curly Discaya. Mga kababayan ko, marami kayong malalaman, mga kapatid. Sige, mga kababayan, tuloy natin. Tuloy! Nauna naman nang sinabi ng DOJ na hindi na requirement ang restitution o pagsauli ng nakaw na yaman para ma-qualify sa WPP. Pero kailangan daw malaman kung ang mga nalalaman ng mag-asawang Discaya ay suportado ng mga ebidensya bago sila ipasok sa Witness Protection Program. Correct, mga kababayan ko. Because they are accusing the former House Speaker, the Saldico, even the senators, mga kababayan ko, and they also bring the story sa Senado na meron silang ledger, mga kababayan ko. Syempre kailangan yun.
kung suportado ng mga sinasabi nila, mga kababayan. That's the biggest point. Ngayon, mga kababayan ko, ayaw makipag-cooperate ng Diskaya, putya ka, ba't kita bibigyan ng witness protection program? Kung kami nga ayaw mo tulungan, ano, sasakay kami sa'yo? Joyride kami sa gusto mong mangyari? Ikaw ang magdadrive ng gusto mong story ang gawin sa Senado dahil kayo ang state witness? Yun ang gustong mangyari ni Marcoleta. Na maging state witness sila, i-drive ng mga Diskaya, mga kababayan ko. O, baka naman pinoprotektahan nyo dahil baka hindi kayo manalo sa 2028 election. May malalaman ng taong bayan, mga kababayan ko. Because this will be expose, mga kababayan. 'Di ba? Oh, 'di ba? Isa pa, pag-usapan natin. Isa nga sa mga ebidensyang yan ay ang ledger na unang sinabi ng mga Diskaya na naglalaman daw ng listahan ng kanilang mga flood control projects. Oh, ba't ayaw nyo ibigay yan? Gusto nyo ng witness protection program. Bigyan mo ng dahilan ang gobyerno natin para proteksyonan ka. Di ba? So, totoo lang. Ilalabas mo yan ledger? Ilalabas mo yan? Kung bago mo ilabas yan, para mabigyan ka ng witness protection program ng gobyerno, ilabas mo yung ledger, ipakita mo sa gobyerno kung sino-sino to, at sila tutukuyin nila, mga kababayan ko, kung sino-sino ang mga dapat nilang dapat mong ilagan at kung bakit ka dapat bigyan ng WPP. Hindi ka naman pwede bigyan ng WPP for what lang eh. Meron kang cost dapat kasi gagastos ang gobyerno dyan. Mga kababayan ko, poproteksyonan ka, itatago ka. Diba? Bibigyan ka ng security. Bibigyan ka ng peace of mind, yun ang hinihingi mo. Mga kababayan. Ngayon, tawang-tawa ako dito. Hindi ka nakikipag-cooperate sa gobyerno. Paano ka namin bibigyan? Eh kahit na umabogado pa si Marcoleta dyan, isa lang naman yan eh. Ilang kaming Pilipino dito. Bilyong Pilipino nagagalit sa'yo. Di ba? O kaya hinahamon ko yung mga DDS pagtanggol nyo ngayon to si Marcoleta. O sige. O, ano? Pagtanggol nyo ngayon si Marcoleta, sabihin nyo ngayon ay Marcoleta, manindigan sa bayan. Di ba? Katukoy mo yung opisina. O, asa ng mga matitino ngayon? Wala, di ba? Oh. Makita nyo ba may nagtatanggol ba dyan kay Marcoleta ngayon na vlogger ng mga DDS? Bakit wala? Di ko mambibig nila. Kasi alam nila magiging mali sila. Mabubukayo namin sila. Di nyo napapansin? Kami napapansin namin. Nakikita pa namin. Tuloy. At kung sino-sino ang mga umano'y pinaambunan nila ng kickback sa mga mambabatas. Correct! Pero hanggang ngayon, hindi pa ito na isusumite sa Senado. Oh, kita mo? Ako, I have a deal with if I am the Blue Ribbon Chairman, like Senator Ping Lacson, may kipag-bargain ako. Oo, may kipag-bargain ako dito sa mga Diskaya. Labas mo yung sinasabi mong ledger, ilaglag mo yung mga taong pumaprotekta sa'yo, then I will pay back sa'yo. Proteksyonan ka ng gobyerno, ilabas mo yan, magsauli ka ng pera sa atin. Ganun dapat, mga kababayan ko. Dapat nga yung word ni Senator Marcoleta, ganun eh. Sa Senado eh. Kumbinsihin niya na yung mga Diskaya eh. Di ba, Ma'am PB? Ma'am Charito Torion Marsan, Ma'am Jenny? Tita Gina Iglet? Dapat ganun, di ba? Sabihin na. Sabihin ni Marcoleta, kayo mga Diskaya. Ako'y senador ng bansang Pilipinas. Binoto ko ng mga Pilipino kuno at hindi lang ng Miro. Di ba? O kayo, magsauli kayo ng pera. Saka namin kayo poproteksyonan. Eh hindi, mga kababayan ko eh. Yung abogado ng mga Diskaya na senador, mga kapatid, hindi, wala. Mas kinakatigan pa yung mas kinakatigan pa yung Diskaya. Hindi pakinggan yung boses ng taong bayan na dinideliver sa Senado. Kaya nga sabi ni Senator Ping Lacson, alam ko, isa siya dun eh. Shut the F up. Lahat. Diba? Mga kapatid? Correct me if I'm wrong. No I just want to be clarified. The disclaimer lang. This is my own opinion. Being a Filipino. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Diskaya. Ano sabi ni Senator Risa Hontiveros pag panoorin nyo, mga kababayan ko? Maganda yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros eh. No? Meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Ako hindi nagtataka bakit hindi tinatanggap sa witness protection program itong mga Diskaya. Eh dito lang sa Senado, hindi na kayo nagko-cooperate eh. 'Di ba? Even
Senator Kiko Pangilinan. Nagtataka bakit hindi sila tinatanggap sa Witness Protection for Program because of what? Dahil sa ganyang sistema. Mga kababayan ko. Nakita nyo? Mga kapatid? Ito'y patunay na mukhang hindi kayo qualified. Di ba? Yun din ang punto ko. Tama doon si Senator Kiko. That's my point. Mga kababayan. Ngayon, nalaman nyo, ganyan ang punto ni Senator Kiko. Ganun ang iniisip ko eh. As a commentator, as a political content creator, as a political blogger, ganun din ang opinion ko. Makipag-cooperate ka. Because Senator Kiko, also Senator Marcoleta, also a taxpayer. And every one of us, lahat tayo taxpayer. Tama ba ako? Entablado? Balagtasan? Diba? Kailangan maging patas ka. Hindi yung ikaw na yung nagnakaw, ayaw magsauli ng pera, gusto mo pang pumasok sa Witness Protection Program, ayaw mo makipagtulungan sa gobyerno, ginagago mo kami. Diba? Hindi pwede yun. Hindi kami susunod sa'yo, Diskaya. Ikaw ang sumunod sa gobyerno. Tama? Tuloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ako sa akin lang, mga kababayan ko, my dear Pilipino, pag-aralan natin. Hindi ako basta-basta mag-iisip eh. O hindi ako basta-basta lalaro sa kanila. Kasi kung lalaro ako sa mga yun, walang kwenta mangyayari sa bansa natin. Walang kwenta mangyayari sa Pilipino. Tae tayo. Kung hindi natin gagawin at hindi natin pagtutuunan ng pansin, mga kababayan. Bigyan natin ng moral ang bawat isang Pilipino ngayon na tayong ninanakawan, na tayong tinatanggalan ng boses at karapatan. Mga kababayan ko, yung ginagawa nilang pagtatakip sa ating mga bibig, ay huwag kayong papayag sa ating mga senador na nagtatama. Kagaya ni Senator Risa Ontiveros, mga kababayan ko. Di ba? Na nagtatama ng mga ginagawa nilang katiwalian. Mga kapatid, tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Mga kababayan, matuto na tayo. Ninanakawan tayo eh. Matuto na rin kayo. Natignan ng mabuti yung mga senador na ihahalal natin. Huwag tayo magpabudol. Pag-aralan natin. Hindi na pwede kekendingan tayo ng budots. Hindi na pwede yung kekendingan tayo. Papangakuhan tayo ng 2,000. Anak ka ng teting, wala naman pala. Hindi pwede yung bobo sa Senado na sasabihin na hindi mo alam ang I move your honor. Hindi rin pwede yung magmamala astig ka't didikit ka lang sa Pangulo. Tama yung opinyon ng taong bayan. Pag-aralan na mabuti ang mga hinayupak na ito. Di ba? Disclaimer lang. Opinion ko to. At gusto kong iparating sa inyo.